Ang nakakakilabot at makatindig balahibong mga hula ni Rudy Baldwin tungkol sa Pilipinas at sa mga mangyayari sa buong mundo ngayong taong 2026. Sa panahong puno ng kaguluhan, takot at kawalan ng katiyakan, muling naging usap-usapan ang kanyang pangalan dahil sa mga matitinding prediksyon na ibinahagi niya sa publiko. Kaya narito ang 10 babala at hula ni Rudy Baldwin para sa taong 2026. Pang-10, malalaking natural disasters sa Pilipinas. Sa unang hula, malinaw umano sa vision ni Baldwin ang sunod-sunod na natural disasters. Lindol, malalakas na bagyo, pagbaha at pagguho ng lupa ang nangingibabaw sa kanyang mga nakita. Ayon sa kanya, mas magiging masalimuot ang epekto ng kalikasan sa 2026 kumpara sa mga nakaraang taon. Hindi raw ito basta ordinaryong sakuna. Ang ilan sa mga ito ay biglaan, walang babala at tatama sa mga lugar na hindi inaasahan. Kaya't paulit-ulit niyang binibigyang diin ang kahalagahan ng paghahanda. Pang-siyam, the big one. Malakas na lindol. Isa sa pinakakinatatakutang hula ay ang tinatawag na the big one. Isang malakas na lindol na maaaring umabot sa 7.2 magnitude. Ayon kay Baldwin, wala raw eksaktong lugar na tinukoy, ngunit mas madalas niyang nakikita sa kanyang bisyon ang Luzon, partikular ang mga urban areas. Hindi raw niya sinasabing mangyayari ito sa tiyak na petsa, ngunit ang enerhiya ng lupa umano ay aktibo at delikado. Para sa kanya, hindi mahalaga kung maniwala ang lahat, ang mahalaga ay handa. Pang-8, mga malalaking sunog sa Luzon. Isa pang paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang pangitain ay ang sabay-sabay na malalaking sunog sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Mga sunog na hindi lamang dulot ng aksidente, kundi may kaugnayan umano sa kapabayaan at kakulangan sa disiplina. Ang mas nakababahala, ayon sa kanya, ay ang bilis ng pagkalat ng apoy at ang kawalan ng sapat na oras para makaligtas ang ilan. Kaya babala niya, maging maingat sa kuryente, kemikal at mga pinagmumula ng apoy. Pang-7, mga aksidente sa dagat, lupa at himpapawid. Sa 2026, mas marami raw aksidente ang magaganap sa dagat at lupa kaysa sa himpapawid. Gayunpaman, may ilan pa ring insidente ng pagbagsak o aberya sa eroplano na kanyang nakita, bagamat mabilang lamang sa daliri. Mas binigyang diin niya ang mga aksidente sa dagat, partikular sa mga lugar tulad ng Cebu, Romblon, Masbate at Mindoro. Ayon sa kanya, may kakaibang enerhiya sa karagatan na nagdudulot ng sunod-sunod na trahedya. Pang-6, pagputok ng bulkan at paggalaw ng lupa. Malinaw na malinaw sa vision ko na may mag-e-eruption, ayon kay Baldwin. Bagamat hindi siya nagbanggit ng partikular na bulkan, malinaw umano ang simbolo ng apoy na nagmumula sa lupa. Ang ganitong pangitain ay may kasamang lindol, ashfall, at sa pilitang paglikas ng mga residente. Kaya paalala niya sa mga nakatira malapit sa mga bulkan, makinig sa opisyal na babala at huwag maging kampante. Pang-5, kaguluhan sa loob ng gobyerno. Hindi raw ligtas ang politika sa kanyang mga bisyon. Ayon kay Baldwin, may matinding tensyon at kaguluhan sa loob ng gobyerno sa unang bahagi ng 2026. Mga revelasyon, isyu ng korupsyon at alitan sa kapangyarihan ang posibleng lumala. Para sa kanya, ang mga problemang matagal nang itinatago ay unti-unting lalabas at maaaring magdulot ng galit ng publiko at kawalan ng tiwala sa pamahalaan. Pang-4, panganib sa Pangulo at malalaking politiko. Isa sa pinakasensitibong hula ni Baldwin ay ang posibilidad ng panganib sa buhay ng Pangulo. Ayon sa kanya, may nakita siyang pag-atake habang natutulog. Isang bagay na kanyang binanggit ng may pag-iingat. Dagdag pa rito, may ilang senador at kilalang personalidad sa politika na posibleng masangkot sa aksidente o insidenteng magdudulot ng malawakang reaksyon mula sa publiko. Pang-8, dugo sa showbiz at social media. Hindi rin raw ligtas ang mundo ng aliwan. Nakita ni Baldwin ang isang batang babaeng artista na may maliwanag na kinabukasan, ngunit masasangkot umano sa isang trahedyang may kinalaman sa lindol. Mas nakakabigla, ayon sa kanya, ang hula tungkol sa isang kilalang vlogger na masasangkot sa marahas na insidente habang naka-live broadcast. Isang paalala raw ito sa panganib ng sobrang exposure
at galit sa online world. Pangalawa, pagbalik ng pandemya at lockdown. Isa sa mga pinaka-nakakatakot na hula ay ang posibleng pagbabalik ng lockdown. Ayon kay Baldwin, may 3 uri ng sakit na muling lalaganap, kabilang ang pagbabalik ng COVID at monkeypox, at isang mas mabilis at mas agresibong virus. Hindi raw lahat ng lugar ay maaapektuhan, ngunit may ilang rehiyon sa Pilipinas na maaaring mapilitang magsara muli dahil sa bilis ng hawahan. At ang number 1, ang pagbabago ng tao. Sa kabila ng lahat ng pangamba, may isang malinaw na mensahe si Rudy Baldwin. Ang tunay na pag-asa ng Pilipinas ay wala sa kanya, wala sa mga politiko, kundi nasa mismong mga Pilipino. Ayon sa kanya, kung nais ng pagbabago, dapat magsimula sa tamang desisyon, disiplina, pananampalataya, at malasakit sa kapwa. Mangyari man o hindi ang mga hulang ito, huwag na huwag tayong maniniwala o magtiwala sa mga manghuhula o psychic, sapagkat malinaw na mababasa sa Biblia na ito ay ipinagbabawal at masama. Sa Diyos lamang tayo dapat magtiwala. Year 2026 is a year of fears. Ito yung taong 2026 ay taon ng mabagsik na apoy, tubig at dugo. So sa nabubuhay na naman ang bloody year. Pagdating ng hamon ng kalikasan, ang dami pong nasawi. Marami po talaga. As in marami. 2 bagyo na maglalandfall na kasing lakas ni Guni at ni Yolanda. Dahil sa baha, ang dami ring nasawi na kuryente. Halos lahat ng bagyo sinabayan ng lindol. Ito yung pinaka-worst talaga dito kasi yung bagyo, kahit umuulan lang siya, may bagyo na habagat lang ang dating, malakas ang buhos ng ulan pero sinasabayan ng mga ilang paglilindol. Yung Indonesia kawawa kasi alam mo ba by next year, halos yung mapa ng Indonesia, palahati nun halos lubog. 6 na bulkan na mag-eruption. Pero yung 6 na bulkan sa taong 2026, dito sa bansa natin mag-eruption po. Ang top 10 predictions ni Rudy Baldwin para sa taong 2026 Part 1. Patapos na ang 2025 at sinimulan ni Rudy Baldwin ang kanyang mga prediction. Ayon sa kanya, ang taong 2026 ay hindi lang basta taon. Ito raw ay year of fears. Year 2026 is a year of fears. Isang taon ng apoy, tubig at dugo. Hindi biro ang babala niya. Ito yung taong 2026 ay taon ng mabagsik na apoy, tubig at dugo. Mula sa kalikasan hanggang sa krimen, sa pandemya at aksidente, marami ang nakataya. Narito ang top 10 predictions ni Rudy Baldwin para sa taong 2026. Pang-10, ulan na walang tigil at 2 super typhoon. 2 bagyo na maglalandfall na kasing lakas ni Guni at ni Yolanda. Isa sa mga unang sinambit ni Baldwin ay ang patuloy na ulan na walang tigil. Sa kanyang vision, hindi katulad ng mabagsik na bagyo na biglang lilipas. Ang taong 2026 ay may ulan na hindi tumitigil, na umaabot ng ilang araw, na kasama ang mahinang hangin. Dagdag pa niya, magkakaroon ng 2 bagyo na magla-landfall, tinumbok niya pa ang pangalan ni Goni at Yolanda bilang sukatan ng lakas. Kahit hindi ganoon karami gaya ng sa taong 2025, sinabi niyang it ay mas matagal at nakamamatay dahil sa dami ng ulan. Pang-9, baha at kuryente, delikadong kombinasyon. Dahil sa baha, ang dami ring nasawi na kuryente. Sinabi rin niya na sa taong 2026, baha ay hindi lang kalamidad. Ito ay panakot dahil maraming mamamatay dahil sa kuryente. Ayon sa kanya, kapag baha, nagdoble ang peligro dahil sa kuryenteng nasasalo ng tubig, maraming nabibiktima ng electrocution habang nasasaktuhan ang kanilang tahanan. Inihimok niya ang lahat na ayusin ang drainage system, ibaba ang linya ng kuryente sa tubig-prone areas, at huwag balewalain ang anumang patak ng ulan. Pang-8, lindol kasabay ng ulan. Halos lahat ng bagyo sinabayan ng lindol. Ito yung pinaka-worst talaga dito kasi inuulit-ulit yung vision ko, inintindi ko siya na mabuti. 2026, talagang yung bagyo, kahit umuulan na siya, may bagyo na habagat lang ang dating,
Malakas ang buhos ng ulan pero sinasabayan ng mga ilang paglilindol. Marami siyang paulit-ulit na binanggit tungkol sa lindol, lalo na sa Baguio. Sinabi niyang kahit bumuhos lang ang ulan, may kasamang pagyanig na tila sinasamahan ng lupa. Ang kanyang vision ay maraming landslide sa mga lugar tulad ng Aklan, Abra, Baguio, Batanes, Bicol at iba pa. Payo niya, huwag maging kampante kahit sa mga lugar na dati ay ligtas. Dahil sa 2026 daw, lahat ang Baguio ay sinabayan ng lindol. Pang-7, tsunami at pagsabog ng bulkan. May tsunami ulit, 6 na bulkan na mag-eruption. Isa sa mga pinaka-nakakatakot na hula niya, may 6 na bulkan sa Pilipinas ang mag-e-erupt sa taong 2026. Hindi lamang iyon, may malalakas na tsunami din sa ibang bansa, mauulit ito sa Asia. Bago matapos ang taon, 2 tsunami raw ang mangyayari sa bansa sa Asia. Sinabi rin niyang may isa sa mga bulkan na matagal nang tahimik ang magising biglaan, hindi total explosion, ngunit babala na ito, pang-6. Aksidente sa dagat at pagbagsak sa karagatan. Baldwin ay nagsabi ng pangitain sa pagbagsak ng eroplano sa tubig at aksidente sa karagatan, maging sa Pilipinas at sa ibang bansa. Hindi lang simpleng aksidente, maraming hindi na mabubuhay, lalo na yung sumabak sa karagatan o lumubog. Dagdag pa niya, kahit sa yate, maging maingat. Maraming magsasagawa ng paglalakbay sa dagat sa 2026, pero may panganib. Pang-5, sunog sa simbahan, terminal at public spaces. Isa sa mga sobrang nakakagulat na hula ang pagtalon ng apoy sa mga lugar na itinuturing na banal o pampubliko. Sabi ni Baldwin, maraming simbahan ang masasangkot sa sunog kahit yung bagong gawa pati bus terminal ay maaaring masunog. Hindi mo maipaliwanag kung paano ang simbahan bago pang gawa na susunog ayon sa vision niya. Number 4, taon ng krimen at pagpatay. Sa kanyang hula, sinabi niyang ang 2026 ay isang bloody year. Ang kriminalidad ay tataas. Maraming artista, vlogger, at personalidad ang maaaring mapatay sa harap ng kamera o sa publikong lugar. Pangatlo, 3 pandemya at 1 bakterya. Malamang ito ang isa sa mga pinakakakaiba at nakababahala na hula. May 3 uri ng pandemya na papasok sa bansa sa taong 2026. Sinabi pa ni Baldwin na may bakteryang kakain ng laman, isang internal infection na mabilis kumalat. Sabi niya, may lockdown sa probinsya, lalo sa mga Muslim area. At heto pa, pabalik daw si monkeypox variant ng virus sa taong 2026. Pangalawa, trahedya sa mga OFW, aksidente, krimen, pagkasawi. Si Rudy Baldwin ay nag-warning sa maraming OFW na sa kanila ay may masasangkot sa matinding krimen at aksidente. Ang OFW na tutuluyan ng karahasan, maging biktima ng crime in water and fire. Sabi niya, may OFW na tinatayang sunugin o ilagay sa malupit na kondisyon. At ang ating number 1, Year of Fears, apoy, tubig, dugo. At ito ang pinakamalawak at pinakamalala sa lahat, ang tema ng buong prediksyon. Taong 2026 bilang Year of Fears, sinabi niya na 3 elemento ang susubok sa sangkatauhan. Apoy, tubig, at dugo sa bayang pag-atake. Kalamidad, sunog, baha, epidemya, krimen. Sabi niya, mabagsik na apoy, tubig at dugo, hindi ito simpleng prediksyon, kundi babala para maghanda ang bawat Pilipino. Mangyari man o hindi ang mga hula, sa Diyos tayo dapat magtiwala, hindi sa mga manghuhula. Ikaw alin sa 10 prediction ni Rudy Baldwin ang pinaka nakakatakot o siguradong magaganap? I-komento mo sa ibaba, i-like ang video, i-share mo sa iba, at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat at God bless.